ng lahat. Hindi ko papayag. Hindi ko papayag. Hindi. Minsan pa, may mga magulang na naman na nagluluksa. Parang walang naman nila yung ginagawa nila sa anak ko. Naghihinagpis sa sinapit ng kanilang anak. Kung paanong inalagaan naman nila ito at minahal ng husto. Nang kinawawa ng ganun-ganun na lang sa isa na namang bagong kaso ng hazing. Buti pa, yung anak mo, makita mo ganun. Parang talo pa ikaw na pinatay. Yung anak mo na makita na hubot-hubad. Halos hindi mo pa napuan ng namok. Buti pa pinatay na ako, ma'am. Bilang nanay, sakit. Kahit hanggang noon na lang sa anak ko, wala nang susunod. Hustisya ng anak ko. Isa na namang kabataan ang nagbuwis ng buhay, alang-alang sa tinatawag nilang kapatiran na huwad naman dahil anong klaseng kapatiran o samahan ba yan na kayang manakit at pumatay. Sa CCTV footage na ito, makikita ang pagdala ng 3 lalaki sa isang binata sa ospital sa General Trias, Cavite, hapon ng March 1. Ang binata pilit na ni-revive pero kalaunan idineklara ring dead on arrival. Ayon sa mga naunang ulat, ang deklarasyon ng mga nagdala sa biktima na hit and run ito, taliwas sa lumabas sa autopsy report. Ang biktima kasi, basag ang mga ngipin, fractured o bali ang panga, halos natuklap ang mga kuko sa daliri at nagkulay talong ang balat sa tindi ng mga tinamo nitong pasak sa kanyang mga binti at hita. May nakita ring mga buto ng sili sa maselang parte ng kanyang katawan. Ayon sa mga otoridad, ang binata na kinilalang si Mark Kenneth Alcedo, 19 anyos at first-year college maritime student. Ang labi ni Kenneth narito sa kanilang tahanan sa Dasmariñas, Cavite, kung saan ko rin nakapanayam ang kanyang mga magulang, sina June at Gemma. Pakikwento nyo nga ho anong nangyari. Paano po nauwi sa ganito si Kenneth Onet? Wala po kaming kaalam-alam, madam, na mangyayari po sa anak namin yon. Noong araw na nagpaalam siya, noong madaling araw, 3:30 in the morning po, ang sabi lang niya ay mayroon team building o outing sila ng classmate niya. Sabi ko, bakit umalis ka na hindi ka nagpaalam sa amin? Usually kasi pag nag-outing yan siya, 2 days before, nagpapaalam na po siya. Ngayon, nagpapaalam, nakalabas na siya talaga. Paano nyo ho nasabihan sa cellphone na? Nag-text, sabi ko sa kanya na, sino mga kasama mo? Sabi niya, ang pangalan daw, Zedric. Zedric. Sabi ko, anong apelido niya? Sabi niya, hindi talaga siya nagsasabi. Paano namin malalaman kung may na hindi namin mangyari sa'yo? Sabi naman niya na, hayaan mo na, ma, malaki na ako at hindi ako maglilikot. Kailan ho kayo nagsimulang mag-alala? Ako ang may hawak ng cellphone. Sige ako miss call. Pero patay na yung cellphone. Umaga pa lang. Ang nasa isip ko, lubat. Kayo po, hindi ho kayo kinutuban na baka may mangyari? Ako, ma'am, kinutuban po ako. Ito. Around 6 in the evening na po yon. Sabi ko kay Mrs., ma, bakit wala pa si Kenneth? Sabi ko, baka mamaya mapasama ka sa mga hindi mo gaanong kakilala, pumunta kayo ng isang lugar, tapos napagtripan ka, ibaon ka na lang sa lupa na sila lang uuwi at ikaw ay maiiwan. Paano nyo ho nalaman na may masama hong nangyari? Pero around 9:06 in the evening, mayroon po yung mga text brigade na kung kilala nyo si Kenneth Alcedo, sabi nila, ay pakisabi na lang sa mga magulang niya na
na isugod siya sa ospital. Ora mismo po, pagka ano yun, tawag ako dito sa tawag ako sa anak ko. Punta na kami doon. Anong nakita niyo po sa ospital? Wala po kami nakita doon na anak namin eh. Saan niyo na po inabutan? Inabutan na namin sa Tracy na po eh. Sa purinarya. Sa punera. So wala na sa Tapos ospital. ang masakit po, pagpunta namin sa punerarya, parang ganun lang na, parang hindi naman lang naalagaan yung bata. Parang iba yung Tubad anak ko. Makita mo yung anak ko nakahubad. Tapos, Nakikita yung namin ngipin mga niya. ipin niya na Yung ngipin niya na pinarot pinayos. kanal namin na 3, natanggal lahat. Nawala po yung mga ngipin niya. Dito Yung pinayos namin yun. Kasi bawal nga sa school niya yung pangit ang ipin or sabi natin may sira. Pinarot kanal namin yun bago siya mag-aaral. Gumastos po kami ng 51,000 para lang sa root canal. Para lang makapag-aral dyan po siya sa school niya. Tapos yung ngipin ho, wala na. Dito parte kung sa root canal na nabuhi. No? Dahil baka sinuntok. Sinuntok. Siya. Hindi ko namin alam, ma'am. Tapos yung dito. Dito. Yung mga kuko. Yung kuko niya, inipit ng plies. Inipit ng flies. Tapos yung Ba't ano hong itsura nung mga parang kuko? umangat eh. Hindi ko alam eh kasi hindi pinapalapit sa amin. Hindi ko nga mahawakan yan ng personal kasi nung bawal eh kasi autopsy daw eh. Tapos yung masila na parte ng anak ko, nilagyan daw ng sili. Sa lahat ng namin isa pa yung talagang hindi ko makayanan yung sili nilagay sa ng ari ng anak ko sa kapuit. Doon po ako talagang hindi na kami nakatulog pag-iisip bakit nagawa ng ibang tao yung Anong klase naman ginawa nila? Alam mo, buti pa, yung anak mo, makita mo ganun. Parang, talo pa ikaw na pinatay. Kinukubutan mo yan dito sa bahay. Halos hindi mo pa napuan ng lamok. Tapos ganun. Buti pa pinatay na ako, ma'am. Bilang nanay. Sakit. Yung ano ho ba niya, yung katawan niya, may paddle marks po. Parang pinalo. ay grabe. Kung alam mo lang. Kulay talong. Alam mo yun, itim nata eh. Kasi pagka ganun, yung kidney ho ang sinabi nahihirapan sa eh. ng Oo. punerarya. Tinamaan na po ng kidney yan. Ano ho, meron din sa ulo? Kasi parang umakyat daw ata. Kasi namumula yung likod eh. Ayun dugo. Oo, umakyat daw dito sa ulo tapos bumaba dito yung... Napaka-brutal naman ho nitong ginawa nila. Ngayon lang po ako nakakita ng hising na ganyan. Sabi ko, bakit ganun? Yung anak ko mabait naman eh. Bakit ganun? Alam mo ma'am, tanggap ko pa na kahit nabugbog yung anak ko, nung sabi nilang hindi na nila, hindi kaya ng anak ko, isunod ko sa ospital, paggamot ko, mabubuhay pa. Kaya paggawan, hindi. At least mabubuhay pa yung anak ko, ngayon patay na. Wala na akong magagawa. Matanggap ko pa sa sana yun eh. Sana buhay para pinagamot na lang. Papagamot na lang sana. Kaso eh. Pinabayaan po nila Pinabayaan nila yun. Nakatambay pa siya ng around siguro mga 2 oras. Sabi ng hospital ay yung doktor, sabi niya ay matagal na po itong patay around 3 hours after. Sinaktan na nila, hindi pa nila agad sinugod sa Opo. ospital. Ganun po nangyari. Nanigas na lang eh. So, ibig mo, hindi nila ginawa ng paraan. Di ba? Dapat kung may formal na ising na yan, may doktor na nakaabang. Bakit ganun? Basta na lang sila namamalo. O bakit kapatiran na yan? Bakit yung kapatiran na yan? Bakit mananakit pa sila? Ayun na nga, ang hirap intindihin. Sabi kapatiran. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko maintindihan. Kasi ganun. Alam mo, ang dami pangarap pa yung anak namin. Anong frat daw ho ba yung sinalihan? Sabi po nila, hindi manggaling sa akin, yung sabi niya yung mga pulis,
Tau Gamma. Sa isinagawang investigasyon ng PNP, natunton ang sasakyang naghatid kay Kenneth sa ospital. Dito, may mga nahanap silang mga damit at ID ng isang fraternity. Hindi man diretsahang pinangalanan ng PNP ang nadawit na frat, pero ayon sa mga lumutang na espekulasyon, pagmamay-ari ito ng mga miyembro ng Tau Gamma Phi. Pero lumalabas ngayon na ang organisasyong ito nahati mula raw nung ipinatupad kasi ang batas laban sa hazing. Yung hazing, we will admit that it was started in UP because yun ang traditions. We have never had a death in all of our 57 plus years. We started being active in pushing compliance with the anti-hazing law since 1995. It's very frustrating. Meron mga matitigas sa ulo. Yung mga nagsasabing, save the tradition. Kung ano yung pinagdaanan namin, dapat pagdaanin nila. Understandable, pero you know, it's now a crime. Naglabas din ng pahayag ang Tau Gamma Phi National Council. Hazing in any form is strictly prohibited and has no place in our organization. Noon pa man daw, tutol na sina June at Gemma na sumali sa frat ang kanilang bunso. Ang promise niya sa akin, hindi raw po siya sasali. Kaya meron akong version kung bakit siya sumali. Para may pananakot. Na kapag hindi ka sasali, ay ano, parang alam niyo naman gano'n, ma'am. Na Pag-iinitan ka, pag-iinitan ka, maaaring bububugin kita sa labas. Ramdam talaga namin na tinakot siya dahil nga nung Sabado, every 15 minutes, dito lang siya, every 15 minutes, ihi siya ng ihi. Night before. Ah, talaga po? O night before. Tapos ano sabi ho niya? Ba't siya ihi ng ihi? Ang sagot lang niya, inom daw siya ng tubig. Kasi nandyan lang. Tapos sabi ko na, bakit yung mukha mo, yung mukha mo, parang ang lungkot. Tapos ko, sabi, na parang namumutla na, parang iba. Alam mo ma'am, pag nagsabi siya sa amin na tinakot siya, ayun, tinakot siya, na may nag-ano natin siya, na bubupugin siya pag hindi siya nasali. Nung daspat, mama, iuwi ko siya sa Pangasinan at i-drop ko siya sa school. Dahil hindi bali na hindi magkatapos sa pag-aaral liwanag ko ba sa buhay. Di ba? Binilang ko pa nga siya ng cellphone na bago. Utang pa nga ho yun eh. Tapos binilang ko rin siya ng relo. Ah, talaga Kasi ho? sa parang pagmamahal. Tapos yung the night po na mangyari sa kanya yun, nandito ako, ako po ako. Sabi ko, Net, di ba sira na yung mo, yung pang basketball? Mahilig sa basketball po. Grabe, Kenneth. Yung itong Friday na po ito, kako, bibilang kita ng shoes mo na worth 6,000, sabi ko sa kanya. Ay, naku, ang bilis niya, thank you pa, ha? Kiss na kayo, wala pa nga, nagkikiss. Sa dalawang magkapatid, bunso si Kenneth. At dahil may sarili ng pamilya ang kanyang ate, sa kanya raw ibinuhos ni na June at Gemma ang kanilang atensyon at pagmamahal. Anong klase hong anak si Kenneth? Maliko. Minsan, natural lang naman yun eh. Malikot. Malambing. Yung, yun nga, pag nag-appreciate, halikan ka. Tapos mahilig siya mang-asar. So gusto niya ho maging seaman? Ganun po ba? Maging kapitan balang araw. Di ba sabi niya sa atin, magpiloto. Wala na. Sabi ko, mahal yun. Sabi niya, binago niya. Sabi niya, barko na lang kasi kung parang piloto din yun. Magdadrive siya, di ba, pag seaman siya. Pangarap daw ni Kenneth na maging kapitan ng barko, kaya nag-enroll ng Bachelor of Science in Maritime Transportation sa PNTC o ang Philippine Nautical and Technological College sa Dasmariñas. Ang mga malalapit niyang kaibigan, hindi raw alam na sumali si Kenneth sa frat. Nilihim niya po talaga sa amin yun eh. Yun po yung pinaka masakit po sa amin. Kasi po sa totoo lang po, pag magkakasama po kami, hindi po talaga kaya naming saktan si Kenneth eh. Mahirap po tanggapin. Hindi po namin matanggap yung nangyari kay Kenneth. Di po kami mapaniwala na sa kapayat-payat niya pong ganun, na napilitan po siyang sumali sa fraternity.
Siyempre nagulat po ako noon kasi hindi ko naman po talaga inasahan na aabot po sa ganito. Mas okay na makita siyang masaya sa iba kaysa sa ganitong sitwasyon po ngayon. Kasi ito po literal na wala na po talaga eh. Hindi na po talaga siya makikita, hindi ko siya makakayakap. Sana kung kami pa po ngayon, hindi po aabot sa ganito. Hindi sana niyo maisip yung ganito. Kasi hindi ko po talaga naisip na kasali siya sa ganyan. Never po. Ayon sa investigasyon ng PNP, si Kenneth, isa sa mga bagong recruit ng frat na sumailalim sa isinagawang initiation rites nitong March 1. Sa litratong ito na kumalat online, makikita si Kenneth kasama ang dalawa pang lalaki. Nakasuot lang sila ng underwear at may hawak-hawak na paddle na may nakaukit na PNTC. Ang PNTC, acronym ng eskwelahan ni Kenneth. For those people or organization that are using our institution as part of your activities, please stop. The fraternities and sororities or any kind of group is not permitted in our institution. Nagkakaroon sila ng ibang avenue which obviously the school cannot control kasi they are already outside. Malungkot kami on the side na grieving dahil sa pagkamatay. Parang napapaisip kami na ano pa ba ang pwedeng gawin kasi I could say siguro 100% may measure naman to avoid this. Ang hazing, posibleng ginawa 6 na oras bago isinugod si Kenneth sa ospital. Ayon pa sa PNP, ang litrato maaring kuha sa isang bakanteng lote sa Barangay Langkaan 1 sa Dasmariñas. Naniniwala tayo may nakakita niyan. Kaya nga we are conducting investigation for another possible witnesses dito sa kaso. Pero pagkatapos mapuntahan ng PNP ang nasabing lote, nitong Huwebes, napaulat na nasunog ito. Kanina, kasama natin ang Bureau of Fire Protection Dasmariñas. Kumuha na sila ng mga samples upang ipalaboratory na nila kung natural ba na pagkasunog or may sumadyang sumunog. Dito po yung tinuturong pinaganapan. Ilalim po ng kawayanan na iyan. Doon din po na tagpuan yung kanilang picture po. Malayo po talaga yun sa mga kabahayan. So kung sumigaw sila, hindi sila malayo? Hindi po talaga. Sa pagsasaliksik ng aming team, nakakuha kami ng kopya ng CCTV video ng pagpasok ng mga kabataang sangkot sa bakanting lote kung saan di umano ginanap ang hazing o initiation rites. Alas 6 ng umaga, 9 na kabataan ang nakuha ng naglalakad sa harap ng tindahang ito. Matapos ang halos 5 oras o alas 11 ng umaga, muling dumaan ang mga kabataang ito kasama ang binatang nakasuot ng gray jogging pants. Ang PNP na ang nagsabi na posibleng si Kenneth na yung naglalakad. Kasi 3 po sila magkakatabi, magkakakbay na sila. At pansin namin doon sa CCTV na ika-ika na siya maglakad. 10 minuto ang lumipas, nakuhanan ng kanilang pag-alis, sakay ng mga motor at ang sasakyang ginamit para dalhin si Kenneth papunta sa ospital. Dumaan sila doon sa bahay nung certain brad nila. Napansin nila to si Mark nung pagbaba niya sa kotse, parang naninikip yung dibdib niya. Nagkagulo na daw. Naririnig na nila na dalhin sa ospital. Ayon sa autopsy report, ang sanhi raw ng pagkamatay ni Kenneth, severe blunt force trauma to the lower extremities. Ibig sabihin, dala ng matinding mga palong tinamo ng kanyang mga binti. Mayroon po siyang mga hematoma po sa hita, sa batok, sa likod. May 2 pang biktima na kasali sa hazing na yon na lumantad na para tumulong sa investigasyon. Natukoy naman ng PNP ang 21 persons of interest. 17 sa kanila direktang dawit sa kaso. Sumuko na rin sa mga otoridad ang driver ng kotseng nagdala kay Kenneth sa ospital. Sa ilalim ng Section 40 ng Republic Act No. 11053 o ang tinatawag na Anti-Hazing Act of 2018, kapag ang hazing ay humantong sa pagkamatay, ang parusa ay reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at multa ng 3 milyong piso. Hindi pa kasama dito ang danyos at perwisyos. Ang hazing ay hindi tradisyon lamang. Ito ay krimen. May isa daw po na nag-surrender. Yun ho yata yung kasama sa nagdala sa ospital. Opo. Ano na po nakakulong doon? Kagabi po Nakausap niyo na ho ba? Ayaw kong kausapin.
Hindi nyo na ho natanong yung bata kung bakit nangyari ito. Yung mga kamag-anak po niya na umiiyak doon sa sa may korte. Anong sabi daw? Tapos nakita nila na ako yung father. Iyak-iyak sila. Anong sabi ho sa inyo? Ay, mabait naman yung ano namin, yung pamangkin ko. At least yung anak niyo, yung pamangkin niyo po ako, nakikita at nayayakap niyo ba? Pero kami, hindi na namin maiyakat, baka hindi namin makita pagkatapos naglibing yung anak namin. Hindi ho raw nagkwento yung bata, yung sumurrender, kung ano nangyari. Nagkwento, tapos nung dumating yung kapatiran din nilang abogado, parang naiba yung istorya. Parang parang binawi. Nagbago na ho ng kwento. Yung kwentong surrender, tapos binawi. Hindi naman totoo yun. Ano hong kwento ng kamag-anak? Ang totoong nangyari pala, inaresto, hindi surrender. Nitong Biyernes, si DILG Secretary John Vic Remulla deretsahan ng pinangalanan ang Tau Gamma Phi na nasa likod ng hazing na ikinamatay ni Kenneth. You cannot play the blame game forever. Someone has to take accountability kung ano nangyari. Ang mga miyembrong sangkot nasa edad 18 hanggang 19 anyos. Naglabas na si Remulla ng ultimatum. Ipinag-utos sa pamunuan ng Tau Gamma Phi na isuko ang kanilang mga miyembrong sangkot sa hazing. Huwag nyo nang intayin ng PNP ang makahanap sa inyo. It might get worse. Simula nung ipinatupad ang anti-hazing law, nagpalabas na ng mga polisiya at regulasyon ng aming kapatiran. Tungkol sa pagsunod dito, kailangan namin aminin, medyo weak yung monitoring namin and implementation sa ground. Sa sobrang dami na rin ng aming miyembro, pinaubayan namin sa ibang aming mga leader ang monitoring ng nangyayaring mga initiation rights. Gagawa kami ng paraan, bagong sistema para mabantayan kung ano yung nangyayari. At meron rin kami sariling investigasyon. Hanggat hindi nawawalan ng mga pro-hazing chapters, meron pa rin mamamatay. And because it's unpopular, they do not want to rock the boat. Minsan, iniisip nyo siguro lahat, ginawa naman. Ay, opo. Sobrang pong pagmamahal namin. Kahit na makulit po yung anak namin, sobrang pagmamahal po namin dyan. Hanggang noon na lang sa anak ko, wala nang susunod. Hostisya. Hostisya ng anak ko. May gusto ho ba kayong sabihin dun sa mga gumawa ho nito? Ay, madalas kong panawagan sa kanila na siguro mas mainam na sumuko na lang po sila para hindi sila hinahanap. Para maibigay din nila yung side nila kung ano ba talaga. Sino ba yung mga iba pa na maaaring sangkot. Nabukod sila, baka may iba pa. Sana matulungan ako ng gobyerno na mai-produce ako ng magaling na abogado para makamit namin yung hostisya. Meron tayong kultura ng kawalan ng pananagutan, pati na rin yung pananahimik, pagtatakip sa mga ganitong klase ng karahasan. Mariin na rin nating tinututulan ng ganitong klaseng initiation rights. Palakasin din dapat yung preventive measures. Ang kaso ni Kenneth umabot na sa Senado. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, kailangan pang higpitan ang implementasyon ng anti-hazing law. Kay Kenneth, may gusto ho ba kayong sabihin? Anak, sabi ko nga kanina, lagi kong sinasabi sa kanya na sana maging maligaya ka sa piling ng Panginoon. Huwag ka mag-alala, sabi ko sa kanya. Dahil ito na, malapit na matupad. Yung iririgalo ko sa iyo, kapalit ang ginawa nila sa iyo. Hanggang sa dulo ipaglalaban ko. Sana, kahit man na matulungan niya kami mapanagot talaga yung gumawa sa kanya. Sana hanggang doon lang sa kanya, ma'am. Kasi kami, hindi naman kami nagkulang. Pero, nangyari pa rin eh. Huwag nyo na ho sisihin yung sarili nyo ho. Ginawa nyo naman ho lahat. Halos lahat ginawa ko. Halos hindi ko na nga siya pa. Alam mo, ng uniform, ako pa yung nagpapakintab yan bago siya pumasok. May gusto ba kayo sabihin sa kanila? Yung mga namumuno po ng Tau Gamma? Siyempre po, kung kayo talaga ay sabi nyo, fraternity yan. Ayusin nyo yung hanay nyo. Balita ko, lagi na lang kayo, Tau Gamma. Kung talagang makatao din kayo, di sana, isurrender nyo o tumulong din kayo sa pag-surrender paghanap sa mga taong involved dito. Dapat tanggalin na yan. Kasi, marami pang mga bata. Ang dami mga kinabukasan pa ng mga bata na nasasayang dahil sa kanila. Payakap na lang po ako.
Dasal lang po. Pag hindi nyo na kaya, sabihin nyo lang po. Kayo nang bahala. Ganun po ha. Pag hindi nyo na kaya, sabihin nyo kayo na po bahala sa akin. Kahapon lang, inilibing na si Kenneth. Wala kasing sakit. Wala kasing sakit. Mula pa noong 1950s, humigit kumulang 70 na ang mga namatay dahil sa hazing-related incidents. 17 sa mga ito nangyari mula 2014 hanggang 2024. Matagal nang may batas kontra hazing. Bakit meron na namang pangarap at buhay na nakitil? Alang-alang lang sa tinatawag nilang kapatiran.